Spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus calmed the storm. That day, when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in a boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we will drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and waves obey him." Dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise you, O Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Purihin po natin, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. The scenario in the scripture, kaya po minsan masarap po pag nagbabasa po tayo ng banal na kasulatan, masarap po na sasama din tayo doon sa gospel Yung kumbaga sa pwesto rin tayo doon sa gospel. Parang kasama tayo doon sa bangka, no, sa boat, wherein nandun yung mga disipulo, nandun ka, nandun tayo, at nandun si Jesus natutulog. And if we will read the gospel previously, galing po sila sa si Jesus po galing po sa preaching, sa paghihiling, no, maraming activities ang ginawa. So probably kaya po pagsakay nila sa bangka, sa boat po, natulog siya kasi medyo pagod siya, no. Pero ang maganda po yung instruction po no. Let's go to the other side, no, to the other side. Ang ganda ng reflection ng isang pare doon yung pong sinasabing other side ba. Minsan sa buhay po natin, sanay lang po tayo doon sa comfort zone natin Sa totoo lang Yung maginhawa tayo, yung walang sakit, yung walang problema sa financial, walang trouble sa pamilya, yung lahat pa masaya, lahat nakangiti, lahat maginhawa. What about in the other side of our life? What about po na, let us say, sabihin natin, punong-puno ka ng kalusugan, bigla ka nagkasakit. That's the other side. That's the other side. Ang saya-saya niyo ang buong pamilya, bigla nagkaroon ng trouble. Nagkaroon ng alitan, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Iyon yung other side na minsan para bang binibigay sa atin ang pagkakataon ng ating Panginoon para po pumunta tayo doon to preach, to share, to give love, to share the love that we have earned through our renewal. Yung pagiging charismatic mo, kapatid. Yun yung touch ni Lord sa atin, sa totoo lang no? Minsan po kasi iniintindi lang po natin yung sa sarili po natin. Kaya nga, ito po yung instruction ni Jesus. Let us go over to the other side. The other side of our life. Can we go to go out from our comfort zone? Para naman po makapag-evangelize tayo, makapagbigay tayo ng pag-ibig doon sa mga nalulungkot na mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo. Alam niyo po kapatid, touch lang sa balikat, isang bagay na po yun. Ang sarap madama ng isang kaibigan. Yung meron kang listening heart na punong-puno ng problema yung kaibigan mo, biglang mag-PPM sa'yo, sasabihin sa'yo, kapatid, Brother Vic, pwede po ba ako magkwento sa'yo? Ang sarap nun, nag-a-unload. That is the other side of our life. And the other, brothers and sisters, ito na po yung isang senaryo naman. Yung isang senaryo, lumakas yung hangin. At lumakas po yung alon.
At paglakas po ng alon, yung kanila pong bangka, yung bangka kasi pag sinabi mong bangka parang maliit eh. Yung boat o yung lancha, talagang halos parang mataob. Yun nga po, natutulog si Jesus. Natutulog si Jesus. Ito na naman, ang ganda na naman ng reflection ng pari doon eh. Bakit natutulog si Jesus? Kasi si Jesus, pinagkatiwala niya sa Diyos Ama. No? The Abba Father, na alam niya na ang Panginoong Diyos pinagtitiwalaan din po yung mga disipulo. At si Jesus mismo, bakit kampante siya natutulog? Kasi po ang mga kasama niya po, mga expert sa dagat, mga fishermen, na mga kumbaga sa veterano na po sa alon, veterano na po sa bagyo. At alam ni Jesus, kung veterano yung kanyang mga kasama sa dagat, kampante siya. Pwede siyang matulog. Pwede siyang manahimik. Pwede siyang mag-relax. But still, brothers and sisters, even di po ba, kahit po kabisado natin ang isang bagay, kahit kampante po tayo, kahit may comfort zone tayo doon sa isang bagay, minsan po, binibingbang tayo ng pagsubok eh. Anong binibingbang? Ibig sabihin, yuyugyug tayo nung pagsubok, nung trials, nung difficulties, nung trouble. Kaya nga po, ano po sabi ng mga disciples? Jesus, wala ka bang pakialam sa amin? Lulubog na tayo. Madalas po ganun eh. Pagka lulubog na po tayo, di po ba, kapatid, tinatawag natin si Jesus. Ikaw, ako, tayo po. Ano nang pinaka-worst storm that we have been through? Ano na po yung pinakamabigat na problema dumating sa atin? Severe sickness, yung malubhan sakit, cancer, heart attack, hindi po lingid sa kaalaman ng ating mga kapatiran, ako po ay nag-post para po sa panalangin kay Sister White, kay Sister Emma. Last 2 weeks po yan, last 3 weeks po, siya po ay 2 beses pong nadala sa ospital. No? At marami pong mga check-up, marami pong mga laboratories ang dinaanan po niya. Ultrasound, CT scan, bronchoscopy, biopsy. Yun nga pong pinsan niyang doktor nung kinikwento niya po ito, parang sabi nung pinsan niyang doktor, relax lang ate, relax lang. Nung malaman niya kung anong ginawa sa kanya, yung bronchoscopy at biopsy, napaganon yung pinsan niyang doktor, meron ka palang magandang pinagdaanan ate. And true enough, brothers and sisters, sa totoo lang po, tayo po, pag narinig natin yung salitang biopsy, ano po nasa isipan po natin? Hindi po ba yung sakit na cancer? Bakit iba biopsy? Iko-confirm kung negative o positive? Kung positive, wala, bagsak na tayo. May mga tao po, pagka po dinapuan ng sakit, sinisisi si Jesus, sinisisi ang Diyos. Marami pong ganyan. Isa po ako yan nung lumang buhay ko. Pero nung bago ang buhay, nag-ibang klase. Ano pa po mga trouble, ano pa po mga mabigat na mga pagsubok ang dumaan sa atin? Yung ating pong pagkalugi ng negosyo, business bankruptcy. Especially po ngayong pandemic, marami pong negosyo ang nagsara. Marami pong negosyo ang nasarado. Pero natutuwa ako doon sa isang kaibigan ko eh. Tinamaan po yung kanyang negosyo. Ang sabi niya sa akin, Vic, okay lang, no problem. No problem. I know that God is there. I know na ang Panginoon nandyan. Para yung mga disipulo. Alam ng disipulo na si Jesus nandun sa bangka. Kampante kasama niya. Kaya nga sabi ng kaibigan ko, Brother Vic, hindi lang naman din ako eh. Sa buong mundo, mas maraming tinamaan. At least ako, malakas pa rin, buhay pa rin ako. Wow! Praise God. What kinds of troubles that we have? The worst trouble. Ito po isang mabigat. Yung broken relationship. Yung pag-aaway ng mag-asawa. Yung paghihiwalay ng mag-asawa na madadamay pati mga anak. Yung pagkakagalit ng magkapatid. Mabuti pa ng mga bata sila, ang sarap-sarap na laro nila. Kung kailan tumanda, sabi nga, kung kailan tumanda, walang pinagkatandaan. Sorry po. Minsan doon pa po nag-aaway, doon pa nung naghihidwaan. Di po ba,
The more na tumatanda tayo, dapat the more na nagmamahala ng bawat isa sa atin. Bakit po? Kasi konting panahon na lang, konting taon na lang ang naiiwan sa atin. How did the disciples react to this storm? Mostly, the disciples are fishermen, brothers and sisters. Sanay po ito. Pero they were terrified. Natakot po sila. Kaya nga nung kinalma po ni Jesus yung pong hangin, yung malakas na hangin, yung malakas na alon, wow, nagulat po yung mga disipulo. Now, how can we fight fear with faith? Paano po natin paglalabanan ang fear with faith? Do we recognize the Lord's presence especially when we meet storm of adversity, sorrows, and temptation? Nare-recognize pa po ba natin ang Panginoon pagka po tayo may trouble? Pagka po tayo merong masakit na malubhan sakit? Pag meron nalugi yung ating negosyo? O still kamunduhan pa rin naiisip natin? Remember this, brothers and sisters, like the disciples in the boat. Jesus always there whenever we encounter troubles. Hindi ka po niya iiwanan, kapatid. Hindi niya tayo iwanan sa laban. Kasama po natin si Jesus sa ating laban. With the same assurance in the disciples, ang sabi ng ating Panginoon, "It is I, do not be afraid." Ito ako, huwag kang matakot, hindi kita pababayaan. Minsan, Brother Bex, sinasabi mo lang yan paano ba titiba yung aming pananampalataya? Friends, people of God, I met the Lord 35 years ago. Wala po akong alam. Ni sa isang hibla na salita ng Panginoon, wala po akong alam. Nung makilala ko po siya, nung ma-encounter ko po siya, brothers and sisters, doon ko po nagkaroon ako ng pangunawa na kailangan kong makilala ng lubos si Jesus. So faith must nourish with the Word of God. Because the characteristic of faith is a God-free gift. Regalo po ito, hindi paghihirapan. Regalo ito ng ating Panginoon. And each and every one of us, ikaw at ako ay meron po nito. The Holy Spirit will help us to open our eyes, open our mind, our understanding to accept the truth. The truth of Jesus is our Lord and Savior. Madali po sabihin ng believing. Madali po sabihin ng trusting o expectant faith. Pero kapatid, kung hindi mo kilala ang isang tao, mahirap pong maniwala. For example, isang madaling araw, bigla may kumakatok sa pintuan nyo, sa gate nyo. No? At tinawag ka pa niya, "Sister, brother." Pagbubuksan mo kagad siya ng gate? Hindi. Kasi hindi mo siya kilala. Gusto mong matiyak, gusto mong masiguro na kilala mo yung kumakatok sa gate nyo. Pagbukas mo ng ilaw, hindi mo maaninag at mukhang hindi mo kilala, lalong hindi mo bubuksan. Bakit po? Kasi hindi mo siya kilala at hindi ka naniniwala sa Kanya at lalong hindi ka magtitiwala sa Kanya. Ganon din po sa ating Panginoon. Pag hindi po natin siya lubos sa kilala, mahirap pong maniwala sa Kanya. At mahirap pong magtiwala sa Kanya. At lalong mahirap pong mag-expect na kikilos ang Diyos sa buhay po natin. To know Christ is the beginning. Knowing Christ. Kaya nga po, madalas, yung pong sinasabi po natin, yung pong practice make us perfect. And practice after practice, it will become a habit. And after the habit, it will become a way of life. Practice reading the scripture. Practice prayer, a deep prayer, praying the rosary, talking to God. And from there, brothers and sisters, our faith will be nourished in talking and in the words of the Lord. And we will know this Jesus. Makikilala po natin ang ating Panginoong Jesus. Makikilala mo na itong Jesus na ito mapagmahal. Makikilala mo na itong Jesus na ito ay mapagpatawad. Itong Jesus na ito hindi kakalimot sa iyo, kapatid. Bakit? Kasi mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Yung trouble mo, yung paghihirap mo, yung sakuna mo, yung sakit mo, kapatid ko, pag nilift up natin yan sa ating Panginoon, iaayos ng Panginoon. Si Sister Emma po, yung last po niya na biopsy. After 2 weeks pa malalaman. Siyempre, on that 2 weeks, para siyang yung disipulo. Parang sinasabi niya, Jesus, Jesus.
Paano ito? May takot, terrified. Then last 3 days, na-receive niya po yung kanya pong resulta. At nung ma-receive niya po yung final check-up niya, ma-receive niya yung resulta, praise God, negative po ang lahat. Praise the Lord. Now, nagme-medication na lang po siya sa kanyang broncho. At yung biopsy po, negative po ang lahat. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ano po klaseng pananampalataya ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon? It's just as small as mustard seed. At masasabi po natin sa ating Panginoon, Lord, hide me in your mighty arms. Cover me with your wings, O Lord God. Lord, when the thunders roar, Lord God, I will soar with you, O Lord God. And know that you are the King of all plan. That you, Lord God, ikaw po, hindi mo kami pababayaan. And so, brothers and sisters, join me in a prayer that the Lord will increase our faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, increase our faith in your redeeming love and power, that we may always recognize your abiding presence with us and to give us courage to do your will. Masunod ang kalooban mo, Panginoon, sa lahat ng circumstances ng aming buhay. Whether may pagsubok o wala, O Panginoon. Yes, Lord. All these things, Father, we ask in the mighty name of your Son, Jesus, with the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Praise God. Hallelujah.